Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa newstv5.com.ph. Title: Baguio Mayor alleges congressmen involved in anomalous flood control projects. July 29, 2025 by Nico Dacanay. Tungkol ito sa payag ni Pangulong Marcos, yung mga flood control projects na sinabi niyang mga palpak, mga guni-guni lamang at pinapaimbestigahan niya. So, may mabigat na salita na binitawan ni Mayor Magalong sa mga kongresista na grabe daw palakpak. Pinapalakpakan nila ang payag ng Pangulo. Yung pala, sabi ni Mayor, involved naman sila dyan. Para silang mga inosente. Ito. One mayor said, President Bongbong Marcos' crackdown on anomalous flood control projects should also include congressmen involved in corruption. Bigat ito. Paratang. This comes after Marcos ordered the DPWH to look into flood and ghost flood control projects and vowed to go after all those involved, including contractors, in the fourth State of the Nation address. In an interview with Ted Filon and DG Chacha on Tuesday, Baguio Mayor Benji Magalong stressed that it is the congressmen themselves. Grabe, no? Matinding allegation ito. It is the congressmen themselves who pick district engineers and regional directors for their respective localities. Sabi ng mayor, nagkakaroon ng conspiracy sa mga kickback na yan, sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga kontraktor, favored contractor na karamihan din politiko rin. Grabe, no? Anyway, these are allegations na nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. Ako, mataas ang respeto ko kay Mayor Magalong. Pangatlong term niya na ngayon, nakita ko ang asenso ng Baguio. Marami, kung maghanap ka ng model of good governance, punta ka sa Baguio City. Makikita mo. Yan. Baguio City, Pasig City, Davao City, excuse me, Ormoc City, and to me, even Quezon City. Ito yung mga mayors na may, hindi naman sila santo. Kaya lang pagdating sa totohanang serbisyo, isa na ito si Mayor Magalong. Naniniwala ko sa kanyang advokasya. Sana mas dumami pa ang mayor na katulad niya. Okay. Magalong also expressed dismay over lawmakers, ito na, applauding and cheering on Marcos' directive, calling it the height of mockery and callousness. Very glaring yung palakpakan, sigawan, howling ng mga mambabatas. In the end, sila naman yung involved dyan. Itong mabigat, oh. Parang inosente pa sila. So ano, comment nyo. Naniniwala ba kayo dito sa mga pahayag ni Mayor Magalong? Pasensya na kayo. Maingay, umuulan. Hindi pa rin umaalis yung habagat sa lugar location ko. The mayor also hoped that the investigation into anomalous projects would not exclusive to those related to flood control. Magalong alleged that some officials who lost in the recent elections implemented even last-minute projects to maximize kickbacks before the end of their terms. Grabe, no?
Ah, hinabol pa nila yung kanilang mga proyekto. Lalong-lalo na sa mga solar light, asphalt overlay, para makakuha pa sila ng porsyento hanggang June 13. Kaya kita nyo talaga yung callousness. Ano bang callousness? Manhid. Wala nang pakiramdam o konsensya. Magalong also said he would monitor developments in the President's latest directive and whether it would be carried out effectively in the next few weeks. Kahit ako, natutuwa sa ganong pronouncement ng Presidente, masarap pakinggan. Sa wakas, after 3 years, nagsasalita na ng matino. Okay? Don't get me wrong. Tama yung sinasabi niya, kailang ang problema, kaya ba niyang ipatupad? Katulad ito yung nung bagong natapos ang eleksyon, May 12, natalo sila, napahiya sila, parang nagalit. Mass resignation of all cabinet members. Oh, parang ang ganda ng dating ba? Parang let's start to zero. Pagdating ng isa o dalawa lang man ang tinanggal, ano ba yan? So, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Kaya tama itong sabi ni Mayor Magalong na i-monitor natin kung mayroon bang hahantungang maganda itong direktiba ng Pangulo. Baka mamaya pangso na lang. Again. Ang lakas. Tatlong taon nang binabaha ang Pilipinas. Kung hindi pa sila nagmayabang sa 5,500 flood control projects na diskaril ng mga bagyo o na fact check, ay ito na. Saka lang sila kikilos nga la. Imbestigahan. Sabi ng DPW Secretary, I think we will be transparent this time. Ngayon na lang daw. Bakit nung una? Wala? Ay nako. Maawa naman kayo sa taong bayan. Dito, binabaha, binabagyo. Pa kami sa aming lokasyon ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito, sweldo po natin, pantulong natin sa tribo na nangangailangan. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si nanay matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og sayang ka excited siya na ang ni dala sa yero aron lang makaatop sa ilang balay. So mo ni ang mga buslot sa ilang balay. So makita gid nimo nga daot na og lata na. So makita gid nato nga lata na og daot na og kaulan na gid si nanay sa iyang balay. So makita gid nimo nga lata na ang so karon nanay, pila na ni katuig ang inyong balay nga nainana na. Nainani na ang iyang years na. So nga buslot na. So 14 years na busa nainani ang hitsura sa balay ni nanay. So makita gyud nimo nga daot na og tuluan na kayo kung muulan. Salamat ko sa Ginoo nga nag-atop na gid mi nakawak na mi balay. Pila na day mong edad nay? Ko ana 57. So 57. So si nanay 57 na og mo ni ang ilang balay nga lata na og ilisana na og yero nga napasalamat siya nga natagaan siya og yero nga makaatop na gyud siya karon. So tanaw na to kay nag-atop na sila og ilang kuwaon ang yero. So si tatay ang magkuha sa yero kay lang arungon ang ilang balay.
So karon na humanag yun og atop ang balay ni nanay. So makita gid nato nga nahumana. So si nanay nakita nato na maayo ang iyang pahiyom kay nahumana og atop ang balay. Salamat sa Ginoo nga nakamanagid mi karon nakahumang gid mi nakaatop sa inyong gipanghatag nga among kalisod karon pag gid mi nakaatop. Sige nay. Salamat po.